Binuksan na sa publiko ang bagong segment ng Cavitex C5 Link Segment 3B. Tiyempo yan ngayong maraming babiyahe para sa Semana Santa. Mapapabilis daw ng 2 kilometrong connector road na ito ang biyahe sa pagitan ng Parañaque at Taguig. Bukod dyan, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na libre rin ang toll dito hanggang katapusan ng Abril. After nung show kahapon, napanood ko yan, dumiretso ako dyan sa Cavitex para i-check kung talagang 15 minutes lang yung biyahe from Parañaque to Taguig. Ilan? Nakuha ko siya ng 6 minutes. Kasi? Kasi wala pang sasakyan. Pakakabukas lang kasi. Okay. So pag ordinary day, sinisip ko, posible nga yung 15 minutes kasi may kasabay ka ng kotse. Ano ba yung sinasabi mo na ordinary days? Yung kapag katapos ng Semana Santa, natapos na ang isang Kaya? mahabang bakasyon, at kapag ka bumalik na sa normal ang presyo ng petrolyo. Ayun, okay. Sige, sana nga. Samantala, inatasan na ang mga operator ng mga expressway na i-reimburse sa mga pampublikong sasakyan at mga truck ang kasunod ng suspension ng dagdag singil sa toll. Ayon sa Toll Regulatory Board, kasama sa mga makatatanggap ng reimbursement ang mga jeep, e-jeep, bus at mga truck na siningil ng mas mataas na toll ngayong taon. Yan daw ay para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Maalalang sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe at dagdag singil sa toll dahil sa krisis sa daloy ng langis sa Strait of Hormuz. Naghain ng isang senador ng panukala na ideklara bilang basic necessities ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Yan ay para maisama rin ang mga ito sa price freeze o makapagpatupad ang gobyerno ng price cap sa tuwing may idedeklarang national emergency o state of calamity. Sa ngayon, kerosene at LPG pa lang ang itinuturing na basic necessities. Layon din ang panukala na palawigin ang panahon ng price control. Sa 30 araw mula sa 15 araw lang, naghain ng isang senador ng panukala na ideklara bilang basic necessities ang gasolina, diesel at iba pang produktong petrolyo. Nilinaw ng DA na hindi pa naman siguradong papalo sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas sa palengke. Sa programang ito, ipinaliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na yun lang ang nakikitang worst case scenario at pinaghahandaan ng ahensya. Anya, naglalaro sa ngayon sa 48 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng regular na bigas. Umaasa si Chu Laurel na maaprubahan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas para mapatupad ito sa ikatlong linggo ng Abril. Sabi niya, suportado rin naman daw ito ng halos lahat ng importers, bagamat may ilang may agam-agam. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. May issue lang ibang importers, let's say sa mga lugar daw like Palawan, di ba, kunyari. Malayo, mas mahal ang crudo, baka daw hindi nila kayanin. Sabi naman namin, Palawan naman mukhang hindi naman kailangan ng imported rice dahil rice surplus sila eh. Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Isang araw na namang nagsara ang piso sa panibagong all-time low. Bumulusok palalo ang piso sa 60.69 level kontra dolyar kahapon. 14 na sentimo ang nalagas sa piso mula sa huling all-time low level nito na naitala noong Biyernes lang. Bukod sa lakas ng dolyar, nakaapekto rin daw ang paglakas ng demand para sa langis. Ito na ang ikapitong beses na sumadsad ang piso sa pinakamababa nitong level para lang sa buwan ng Marso. Pinabulaanan ng Meralco ang umiikot na impormasyon kaugnay ng 3 buwang pagkawala ng kuryente. Sa isang post sa social media, itinanggi ng Meralco ang mga ulat tungkol sa mahabang power outage sa gitna ng National Energy Emergency. Paalaala ng Meralco, kumuha lamang ng impormasyon sa official page ng kumpanya at mga ahensya ng gobyerno. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa